Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Mr. Rob Rances. Tungkol ito sa response ng mga abogado ni VP Sara sa impeachment complaint, yung isinabmit nila sa Senate Impeachment Court. Okay, ito. The impeachment you wanted, the bloodbath you weren't ready for. VP Sara dropped a 251-page answer ad cautelam, calling the impeachment complaint void ab initio, lacking facts, and a clear abuse of the process. While others play politics with PR or public relations, her legal team came in armed and surgical. The ones who push for this may have triggered the very reckoning they fear. Okay. So, in short, yung void ab initio, ang void is walang laman. Kung bala pa, dads, hindi pumutok. Walang laman. So, ito, inattach dito yung parang first paragraph doon sa isinabmit na response. Kasi binigyan sila ng summon eh. So dahil na-summon, nag-submit. Ito, 251 page sa response. Sa ang front page, ganito, pinapadismiss ka agad yung complaint eh. Answer ad cautelam. Vice President Sara Duterte, by counsel, without waiving any jurisdictional and or other objections she has to this case and the fourth impeachment complaint respectfully states. Ito na, sagot, states. Number 1, the fourth impeachment complaint must be dismissed. Oh. Birada kagad eh. Parehas ni Batorne o si Senator Bato. Nag-motion na siya sa Senate floor, dismiss. So ganito rin tong sinasabi ng mga abogado ni VP Sara, must be dismissed because, number 1, it is void ab initio for violating the 1-year bar rule under Section 3, Article 6 of the 1987 Constitution, which explicitly prohibits the initiation of more than one impeachment proceeding against the same official within a period of 1 year. Yun din ang rason, ito rin ang rason bakit back to sender ang impeachment complaint. Dahil binotohan ng 18 senator judges na i-certify ng Congress, Kamara, na hindi sila nag-violate itong 1-year bar. Number 2, there are no statements of ultimate facts in the fourth impeachment complaint. Stripped of its factual and legal conclusions, it is nothing more than a scrap of paper. Grabe, intindi, no? Papel lang, walang laman. Number 3 or letter C, being laden with conclusions of facts and law, the fourth impeachment complaint is a clear abuse of the impeachment process. Since there are no statements of ultimate facts, there is nothing for the Vice President to answer. Accordingly, she only admits paragraph 5 and 6. Insofar as they allege her personal circumstances, election, assumption to the office of the Vice President, and her previous offices as Mayor and Vice Mayor of Davao City. So ito, tinanggap naman ng Senado, ang prosecution panel, kailangan din nilang mag-submit ng reply according dito sa isinabmit ng kampo ni VP Sara. So pag nag-submit ang HOR, yun na. Hihintayin na natin ang opening ng
opening ng 20th Congress. So, pag open ng 20th Congress, yun na ang simula ng bloodbath. Ang unang tatalakayin dyan, jurisdictional issue. Nagsabi na si Senator-elect Marcoleta na habang nandyan ako, hindi ako papayag na mag-crossover yan sa 20th Congress. Marami ang so, yan na yung unang labanan, yung jurisdictional issue. Narinig ko si Attorney Macalintal, isang batikang abogado, na sa unang salta pa lang, i-question na ng kampo ni BP Sara yung issue of jurisdiction ng 20th Congress. Kaya nga, dito sa first paragraph pa lang, sabi dito, without waiving any jurisdictional issue o objection. Kaya, sumagot lang. Kaya lang, they reserve the right to question the jurisdiction of the 20th Congress. Ayan na. Pwede nang magbotohan ang impeachment court kung may jurisdiction ba ang 20th Congress o wala. So kung nakita naman natin yung botohan, 18-5, binalik. So halos ganyan din. 13 ka boto lang ng senador ang kailangan para mapagdesisyonan nila kung may jurisdiction o wala. Pag sinabi ng 13 na walang jurisdiction, wala na. Bloodbath stops. In case naman na ang desisyon ng simple majority, 13 senators magsabi na mayroong jurisdiction, ayun, tuloy. Pag tuloy, no problem pa rin. Bakit? Dahil meron na tayong siyam na senador, pinakamababa siyam, na siguradong boboto sa acquittal ni BP Sara. Yun po ang katotohanan na sa ngayon pa lang, talunan na ang mga Unipink, Dilawan at sino pa niyaman. Panalo na po ang ating BP Sara. Kaya relax lang po tayo. Walang no worries at all sa impeachment na ito. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga livelihood assistance, nagpapatanim ng sayote, saging lakatan at saka Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Ang sidling nga kape nga itanom ilang manang so tabang ang iyang mga anak. Ana. Oh, aron magkugita kay aron makakuan mo kuan pag eskwela. Kay kundi ka magkugi, di gyud mo maka kuan og kuan pag eskwela. Kay mo man ni pagsuportar kay kuan na sad. So, kape na lang. Kape na sad ang atong itanom. So karon giparborise na ni Manoy ang tamnan og kape. Nga bangag ikuan na iti. Magkugi ta kay kundi ta magkugi ang atong eskwela, wala gid atong makasuportar. Busa kuan na ning kuan nakatanamo og kapipod. Kay aron makasuportar gyud ni sa among mga anak. Nanway makasuportar sa among mga anak. Ug salamat pod sa nagsuportar sa amoa. Ug labaw sa Ginoo. Ma, pero ugsak ma. Kay kundi ta magkugi na wala gyud ang atong anak. Di gyud maka akong saging diri nakatanom na ako 170. Oh. Dili ang kape mas labaw ni kadaghang kay 350. 350 man ang imong itanom nga kape. 350. So daghan gyud. 170 ang imong unang tanom nga lakatan.
Salamat sa Ginoo. Oo. Salamat sa Ginoo nga nagsuportar sa amoa ug nagsuportar aning pag kuan namog kape. Sige manang, Oo. salamat.